Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon sa video na to ay i-renovate po natin yung ating hanger type na kulungan into lapag type. Sundan niyo lang po yung ating video para malaman nyo yung mga sukat at kung paano natin ginawa yung kanilang hanger type na tubigan. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video at bago ka palang napadpad dito sa ating channel, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Ngayon guys, kung makikita nyo, si Buddy Gunggong yung nagkakarpintero. So dahil mataas pa yung time natin para malipatan dito ng mga itik, mas minabuti natin na tayo na lang yung gumawa para mas makatipid na din tayo dahil wala naman tayong ibang ginagawa. Pagkatapos nating magpakain sa umaga, dito na tayo didiretso. Yang mga kahoy na aming inilagay ay yan po yan yung pagkabitan ng mga yero. Halos lahat ng ginamit namin dito guys ay puro lang po recycle. Pati sa mga pako, sa mga kahoy, at sa mga screen na gagamitin namin sa flooring ng tubigan at sa kanilang rampahan. Sa aming dalawa ni Buddy Gunggong, siya po yung karpintero at ako lang po yung alalay. At the same time, engineer na din. At sabihin ko lang sa inyo guys na 10 araw po namin tinapos ni Buddy Gunggong yung mga kahoy na nilagay namin sa gilid, pati na yung mga partition. So, para lang din naming libangan guys sa umaga at sa mga 2:00 ng hapon. So, ito na guys, andito na tayo sa kanilang tubigan. Ang tubigan po guys, ito po yung pinaka-busisi gawin. Kaya kumuha tayo ng isang karpintero na gagawa nito. Yung ating mga karpintero talaga dito kapag magpapagawa tayo ng duck house. Ang mga materialis na ginamit natin guys sa kanilang tubigan ay mga purong kawayan para mas tumatagal po yung kawayan kaysa sa kahoy kapag laging nababasa. Kung napapansin nyo guys, tinalian lang natin yung mga kawayan. Ang purpose niyan para hindi mabitak yung kawayan, yun pa yung pagsimulan ng madaling pagkabulok kapag ipako natin at mabitak yung kawayan. Mas maganda na itali na lang natin.
Ngayon guys, natapos na po nating itali yung mga kawayan dito sa gitna na tubigan natin. Sa pagtali guys, dapat talaga pulido para hindi gumalaw yung mga kawayan kapag andito na yung mga itik at umiinom na sa kanilang tubigan. Ngayon naman, lalagyan po natin ng screen yung flooring ng kanilang tubigan. Dahil recycle na po ito, mas minabuti nating idoble na lang yung ilagay natin. 2 patong na po yung ating nilagay. So ayan, lagyan na po natin ng screen yung flooring. Ang sukat pala nito guys ng ating tubigan ay 5 feet by 4 feet. 5 feet yung haba at 4 feet naman yung lapad. Kahit gamay. Kana. At ang ginamit natin na mga harang sa gilid ay kawayan lang din dahil marami po tayong mapagkunan dito ng mga kawayan. Dito, bakit hindi kawayan yung ating ginamit? Bakit hose yung nilagay natin? Para hindi masakit sa liig ng mga itik tuwing iinom sila. At para matagal ding mabulok kasi dito na side ay talagang laging nababasa dahil dito natin ilalagay yung PVC. At dito naman sa kanilang hagdanan guys, sa kanilang rampahan, dapat hindi po mahihirapan yung ating itik tuwing pupunta sila doon sa kanilang painuman. Yung mga kahit 30 degree angle lang po yung kanyang position para hindi talaga mahirapan yung ating mga itik kapag aakyat. Dito guys, sa rampahan, yung 2 kawayan ay dinikit talaga natin para hindi maglaylay yung screen na baka mapasok yung kanilang paa doon at pagbaba nila, ayun, baka isa pa yun sa dahilan kung bakit magkapila yung mga itik natin. Yan po yung ating mas pina-improve kaysa sa mga dati nating rampahan, mga hagdanan. Usaha ko.
Ngayon, maglalagay na tayo ng yero. Bakit yero? Yung mga dito na side, yung sa mga gilid, para po covered po yung ating mga itik kapag merong lalapit na mga other animals tulad ng aso, ng pusa, or kung ano pa. Nang sa gayon, maiwasan nating mabulabog sila na sanhi ng pagka-stress ng ating mga itik. Yun yung mga pinakaayaw natin kasi talagang bababa at bababa yung kanilang production kapag sila po ay stress. At ito na yung panghuli nating gagawin, yung kanyang linya ng tubig. Kapag matapos na ito guys, pwede na po nating lagyan ng mga itik ang ating kulungan. So ayan guys, sa wakas natapos na rin yung ating duck house na nirenovate. At bukas magda-transfer na po tayo ng mga itik na mga malapit na ang mag 4 months. So, ayan. 4 na box po ito. At ang sukat ay 12.5 feet by 13.5 feet.